PTV, Telebisyon ng Bayan. Na mga masista, kakanagkadto ka sa Davao, may mga masista na ara diya sa pre-departure area. Pero buta na, ara na sila buta, bulag, ay makita pero nagamasahe. Kaya pagka ako ang umalis, marinig nila yung boses ko, kilala nila ako. Mayor, kasi sabay, 5 yan. O sige, kasi bayaran ko sila lahat. Kukunti lang, token. Kasi may isa sa ulo. One day, si Secretary Piñol dumating. Di kamasahe sa iya. Siling is asked. Let's say, kami ang taga Davao, labas-pasok kami sa Lunggo, Bisaya, Tagalog. Di pag umpisa ng masahe sa ulo ni Governor Piñol, Governor of North Cotabato, di sabi niya, Sir, di Lunggo ka? Sabi ni Piñol, te, ngano nasulti mo nga Ilunggo ko, nakatagna ka? Nahulaan mo? Te, anda mo sang all over the Philippines yan, mga lalo na mga military. Ang dalawa lang kasi ang sundalo natin sa Pilipinas. It's either Ilocano or Ilonggo. Karamihan yan Ilonggo ng Mindanao. Those who never really even visited lifetime. Pero Ilonggo yan sila, pareho ng Ilonggo, ng Panay, pati Antique. Teka na nga salita ni Sinoto nga klaban ko, Lecheng Yawa na, kalimutan ko. Si Rojas, Ilonggo man to. Pero baka kalaban yan sila. I got the support of Manny Piñol and he farm boy. Just about a few kilometers from the boundaries of North Cotabato, nandyan yung lugar niya makilala. Laking yan, Ilonggo na may nag-migrate. Kabilat. Walang doon. If you are a Christian, you have to be a son or daughter or the descendant of Christians. Walang original na Bisaya, Ilocano, lahat yan nag-migrate. Ang original doon, yung mga Muslim. Long before Magellan arrived at Leyte, at sinasabi doon sa libro na who discovered the Philippines, putang inang Magellan na. Siya yung pumunta doon dito, tapos siya ang nag-discover na nandito na tayo noon. Kaya I want to change history. Totoo. Should be nandyan sa geography natin. We were told, mga libro ng Filipino, we are familiar with who discovered the Philippines. Si Magellan. What the shit? Sino may sabi sa kanya ito? And we were under them for 400 years. At saka yung may-ari ng mga lupa dito, lahat friars, pare. And alam ba ninyo noon, na kung hindi ka magsimba, those were the brutal years of oppression. Kaya tayo pinilit naging Kristiyanos. Tanungin mo yung mga historia ng pare. Pag hindi ka magsimba noon, 20 lashes yan. If you fail to deliver manok, pati bigas, paluin ka dyan sa plaza. Kaya yung plaza, kaharap niyan, government house, pati yung parokya. Kasi ka maghanap ng lugar ng Pilipinas. Kaya ako, then the Americans came for 50 years. But we were under the Spaniards for the longest time, 400 years. Ako naman, I do not north or east. I simply cannot accept the things that they are. It should be corrected. Kagaya kami. Tama yung sinabi ni Henry Lim, because ang lam sa Pokin is lim.
ang lolo ko, ang nanay ko, Mindanaoan, Maranao. Ang tatay niya, grandfather ko, Chinese. Pareho lang kami, pero okay yan. Basta wag lang ang sabayan natin. I maybe come from a mix kami na Chinese, but kung walang, if it's love of country, wag kayong sa akin because I am really a Filipino. Wag mong sabihin I am not, hindi ko naman kasalanan na puntahan dito yung mga Chinese, kaya tatay nila, descendant. Pero ang lulo ko talagang galing ng Fujian, but he was a Cantonese, kaya Lam. Pero sa totoo lang, walang ibang mas Pilipino dito sa mundong ito. Ako. Hindi. Nung usap kami doon sa China, yung pagdating doon sa island. But that's another story. But I'd like to also maybe introduce to you the presidential advisor, si Joy Concepcion sa entrepreneurship, Go Negosyo. Martinez, the Municipal Mayor Talavera. Ma'am, nag-number 1 ako dito, ma'am. Hindi kayo nagkamali. Mr. Henry Lim, Sir Ricardo Benaventura, Michelle Lim Gangki, the official members and employees of the Agritech, Mayor, Governor Son, I'm happy to see you again. Magkakila. Fellow workers in government, mga mahal kong kababayan. Meron akong speech. 2 pages. Let me give you a rundown of how old Regis is. It's a rich culture and history, a fulfilling occasion. And tapos na ako, 1.5 minutes. So, bye-bye. May gusto akong sabihin sa inyo. Actually, gusto ko kayong tulungan. Kasi ang mga tatay ko, pati even my Chinese, ang negosyo niya, rice and corn. Tsaka nagbibili ng kopras. Kaya doon siya nagkape. Kopra dealer, ang lolo ko. Was my mother who had the money. Ang tatay ko, walang-wala. Nagtsamba lang rin yun na yung may pera para may pera siya. And my father was also governor of Davao noong unang panahon. It was only one Davao. Ngayon, it's Davao Oriental, South Davao, North Davao, Compostela Valley, Oriental na mention ko na, and Davao City. My father was the last governor of isang Davao lang. Malaki talaga yun. Nung namatay siya, pinaghati-hati na. That's why you have so many Davaos. All Davao except Compostela Valley, which was all original. Kaya alam ko ang buhay ng magsasaka. Kasi anak lang rin ako ng mahirap. Tatay ko, bugado, but sinuwerte siya, he became governor. 12 years. Kaya alam ko yung how to deal with yung tao. Laking alam ko kung ano. So alam ko ang kailangan ng tao. I've been mayor of Davao City for 23 years. I've been a congressman and I was the vice mayor of my daughter. Sabi ko nga, nerbi kung kilala mo si Inda, yung nanuntok ng pare-pareho may tsura lang katawan. Ganun, medyo busok tawag. Malaman. Nakikita mo yung sirip, bugbog talaga. Kinalbo pa yung buhok. Talaga yung nahawakan niya ng buklat. Ubos yun. Nasa kamay niya, sabi ng polis. But anyway,
Hindi ninyo ako kilala, pero salamat at binoto ninyo ako. I do not exactly remember, but I made the promise in some, it was it in Pikit? In Cotabato? Lang yan. Sabi ko, tanggalin ko yung irrigation fee. And I made the promise, I think here, somewhere dyan sa, dito yon ito Banatuan. Sabi ko, tatanggalin ko yung 5,000 na pinagbabayaran niyo sa libre. And I complied with my promise. At the largest budgetary allotment, yung Department of Education para sa mga anak natin, pati agriculture ang sunod. Then health ang sunod. So, malaki, may pera talaga sa Pinyon. And if used properly, kung gamitin lang talaga para sa tao, uunlad ang bayan natin. Alam mo, sa totoo lang, history, ang pinakamahusay talaga na mautak, Marcos. And yung biyayang dagat niya, kung hindi lang yung kinurap, at along the line, nung nawalaan na siya ng grip ng power, yung biyayang dagat, pati itong Masagana 99. Talagang magandang project yun. But sabi ko, along the way, it deteriorated because of corruption down the line. Kaya po ako, hindi niya ako kilala, but I made about 5 simple messages. I did not deliver speeches during the presidential debate. Alam ko, it's 1 hour and a half, 1 minute and a half. But ano masabi mo kung kalkuhan yun eh? Hindi yung iba nag-speech, hindi nila natapos. Ako, sinabi ko, ay running for the presidency, and here is my promise to you. First, I will stop corruption. Second is destroy drugs. Third is we have to stop criminality. Fourth is, alaala ko, pinanong kasi kami sa, I don't know if you were viewing it at the time, but we were asked if we are willing to allow the burial of Marcos sa libingan ng mga bayani. And I said, yes. Si Bina, yes. Yung iba, nag-no. Why? Abogado ako. We do not go beyond the words. The meaning, contemporary meaning of the word, you are a soldier and you are a president. By any stretch of imagination, hindi mo masabi na he was not a soldier because he has the certification. Whether or not he was a brave soldier or not, that's not my business. Nung president so whether or not he was a good president or a bad president, wala naman lagay sa batas unless he became a dictator. Sinabi lang, sundalo, pati presidente. Ayun lang ang... So, sabi ko, yes, I will allow. So, ang economics, sabi ko, hindi masyado marunong dyan sa economics. 75 sa... hindi ko maintindihan yung graph na nga, nahilo ako. Sabi ko, ayaw ko yan. So, sabi ko, abogado lang ako. I was a prosecutor before I became vice mayor. So, sabi ko, dyan ako mahusay. Economics, I will just assemble the brightest of the brightest. Valedictorian niya na. Got ito, when you graduated. Valedictorian niya. Totoo yan. Tugade, classmate naman. He's an Ilocano from Tugigaraw. Valedictorian naman. Bit Aguirre from Quezon, cum laude. Sunny Dominguez is my childhood friend sa Davao. From kindergarten to college kami. Kaya lang, mayaman sila, nag-aral sila sa labas. Lahat yan, Pernia, he's a professor sa economics sa UP. Briones used to be the national treasurer. Si Tigiwalo left, pero mautak.
Mariano, Sadar. Sabi ko, bilisan mo yung land reform mo, susuportado kita. Sabi ko, right. Ako, dandahan lang, 75, pero nakakakyat. Hindi ka naman kailangan maging 84 parang tama na yan dyan. Eh kung mag 92 ka tapos 75, dyan ka rin eh, second year, third year, fourth year. So ano ba bakit ba mga madali? Kakalimutan na natin yung inuman, pati babae minsan. Dalawa ang asawa ko. Inyo, tag-isa lang. Maniwala kayo mga asawa, niwala rin kayo. Sigurado yan. Kayong si Alvarez, sabi na i-disbar. Ngayon ang problema dyan sa pasok ka ng pasok. Si Alvarez ang Chinese yan. Si Speaker, trabaho yan. Ang nanay niyan, Kalagan, so Muslim. Ay, walang mag-asawa ka ng 5-6 na wala kang pakialam. Totoo, hindi naman bibiro. Kaya yung pasok ka ng pasok, ipadisbar mo. Hindi ka nagtatanong sa buhay ng tao eh. Kaming taga Davao, alam namin, kaya nung tinanong ako anong masabi mo dyan sa away nila ni Tony Boy, so, hindi man babae yung pinag-awayan niyan, lalaki. Hindi na, kaya pinagtatawanan sila. That's why, parang baliwala. Sige ako, talagang hindi mo mahabol yan. His father is Ang. Ang yan din sa amin. At ang marami dyan na hindi lang ninyo alam. Ay ako. Pero akala, pero Pilipino kami. Pag sinabi mong ibang citizenship, putang, patayin talaga kita. Pilipino ako. So yung corruption, I just fired the other night. Then, nagka-cabinet meeting. After the meeting, after the legal opinion of my office was passed on to me, sabi ko, you're fired. You're fired tonight. Sabi ko, ang sabi ko sa taong bayan, walang korupsyon. May dalawang brad na ako, dalawang deputy immigration commissioner. I have fired 92 LFTRB pati LTO. Matatanda na, sabi ko, wala na lang publicity kasi yung anak ninyo may doktor. Leave it that way, but just resign. Sinabi ko, walang korupsyon. Yung sa NIA, he was with me in 1988 when I became mayor. Na presidente na lang ako, nandoon pa siya. Doon pa siya, ngayon pa siya nagkalat. I had to fire him. Tapos tinitignan ko, it's 150 billion. No, if you start to fuck with the money, malaking mawawala talaga. Sabi ko, no corruption, baski piso. Pakiusap ko lang sa inyo, if you're ready to join me, then sabayan ninyo. Ako, I've been mayor for 23 years. Nandoon na, marami akong mali. Marami akong matter. Puro yung putang inang nakawa ng pera, wala talaga. You never lost an election. I started as vice mayor, tuloy-tuloy pagka-presidente. Ang masama lang yan, kaya dito sa cabinet, puro sila bright. Balikto na, manuhala. Pero yan sila lahat, sila Tugade, sila Tiri. Bata-bata ko lang. 75 is the best. Ganyan lang ang buhay.
Pero pag nandito na tayo, tapos na yung inuman. At if you ask me if I'm happy, I'm not. Because I should have not. But nandito na lang rin tayo, trabaho na lang. If you ask for another statement, I would say that I do not need it at this time of my life. 72 na. No more ako, wala na. Hanggang tingin na lang sana. Malayo ang... Hindi na makapagdaan. Wala naman. Alam mo yung lolo ko na in-check, talagang Chinese style. Sabi ko, yung bakasyon ako doon sa Iligan, Marawi yung sa lola ko. Sa Iligan, merong yung sa school space. Every Friday may mga sayawan yan. Yung bahay namin, harap yung eskwelahan. So may dalawang rocking chair, paupuin niya ako doon sa tabi niya, mag-rocking chair kami. Manood kami doon sa program yung ribbon na blue, ribbon na red. Tapos bilhin mo yung ribbon, magsayaw ka sa babae. Parang na yelo. Ngayon mga Bisaya, titigas ng dila ang putak. Pwede ako, Bisaya ako. Matigas ka ng dila ako. Huwag ninyo akong tanangin, yung iba lang. Ayun, tapos sabi ko sa lolo ko, Lo, sino yung pinakamaganda dyan? Sabi niya, sige, tingnan mo. Tapos tinitignan ako doon sa mga nagkaupo sa stage, mga trono nila. Sabi ko, pare-pareho man sila, Lo. Naka-make up lahat eh. Sabi niya, anak, kung nandiyan ka sa crowd, ang babae na may gusto sa iyo, yun ang pinakamaganda. Huwag ka na mag-ambisyon sa iba kung walang gusto. Puro dada talaga yan. Any crowd, kung sino yung nakagusto sa iyo, ang ububuto, yun ang iyo. Pero kung mamili ka tapos wala namang gusto sa iyo, dito sa wala talaga akong, hindi ako atras dito sa, it's a sacred and the voters, Filipino voter. It is a contract. Yun ang una ko, no corruption. There will be no corruption. Baski sa airport, lalo ng returning OFW, yung mahirap, pinagbawal ko sila na mag-open ang bag. So mag-travel kayo, diretso na. You know, pag dadaan niya ng bodega sa baba, akyat na yung parang escalator or conveyor, whatever it is, then it goes to yung mga conveyor na umiikot. Sa baba pa lang, kung may kontrabando na yan dyan, nakikita na yan. Kung may siyabo dyan o may baril. Kaya pagdating sa itaas, yung mga bagahe, it's about higay lang. Okay, kayo magpunta sa airport, mag-alis kayo. No? There's no more. At saka may narinig pa ako sa immigration. Sabi ko sa kanila, magkamali ang isa dyan, supervisor lahat, alis. O isang window dyan nagkamali, 6. Tapos naghingi o nag-ano, alis kayong lahat. So with the police, so with everybody there. Wala kayo, doon kayo sa hulo. Kasama kayo doon sa mga police, nagkago, putang ina nandoon sa Basilan. Wala akong pasensya. So yung mga OFW natin, yung pa naman tuloy na dapat tulungan mo, dapat hindi mo isturbuhin yung pa yung ginagago mo. Mas mabuti pa tirahin mo na yung mga milyonaryo dyan. Oligarchs, ang pakialam dyan. Yung mga elite, they won't find the sanctuary noon na basta sa kanila kung sino lang malakas, yun. Yung mga bidding. Pagka kaibigan mo sa kanya yan.
Tapos, subcontract niya, laway lang yung kapital. It will not happen during my time. Kung talagang oligarch ka, tapos may ka, okay. Kung oligarch ka nga palaway-laway ka lang, kaya di ko tinatanggap yung mga yan, magbisita-bisita, mag-appointment. Sino yan? Pagsabi siya na. Sino, wala. Mo patay na, kanina pa. Inatake. Kasi papalit yung tawag. Alam mo na, they try to reconnect. Ibang ano. Huwag mo na dito sa droga, isa pa yan. Sabi nila patayan, tutuloy ang patayan. Prangkahan ko kayo. It will not stop until the last day of my term. Until all the drug lords dito, ang puser dito marami rin. May mga pulis rin dito. Hanggang mamatay kayo, hindi ito matatapos. You know, bakit ako nanalo? Anong base ninyo? Tatanungin ko kayo, number 1 man kaya ngayon. Bakit di bumuto sa akin? You know? Hindi niya ako kilala, hindi naman ako taga rito, hindi ako taga Luzon. Mayor lang ako ng small town of the corner of Mindanao. Bakit ako nakakuha ng 15 million, 16 million, ang 6 niyan, ang majority ko over was? So, what does that mean to me? Tanungin ko kayo ngayon, total nandito na rin ako, bakit rin ako binoto? Nagpabula kayo? Naniwala kayo sa isang bulador? Bakit? Simple namin sa'yo ko, walang korupsyon. Utang ina, droga na yan, talagang tatapusin ko. That's my contract with you. Tatapusin ko talaga. Utang ina itong mga drug lord na ito, yayariin ko talaga kayo. Let's say kayo. Pato itong droga, pag walang nagpo-force, hindi ito matatanggal sa warehouse. Pero habang nandyan yan, tumatakbo dyan, nagpapabili, pag nandyan ang dalawa, disgrasya ang Pilipino. 4 million addicts. What am I supposed to do with it? Sige daw. Kayo, na out of the 4 million, sabi ng forensics, constant use of shabu, 6 months or more, would destroy the brain of the person. Why? Because shabu is the brain to shrink. And when it is shrunk, rehabilitation is no longer viable. So dito sa 4 million, may makita ka man dyan, nakausap kayo mga bangag dyan na bangag is, tingnan kung sumagot. Ano ba, ano ko ba? Nandoon ako sa park kanina, gano'n. Tapos bigyan ma-realize niya, pag ganun-ganun na siya, umiiyak. Yan ang realization ng So, ilan ang mga kababayan kung ginawa ninyo na mga putang ina kayo, ginawa ninyong slaves? Mabuti pa magbili ka ng slaves sa African markets, slavery doon, the slave markets of Africa and the Middle East, mapakinabangan mo pa yung tao, mautusan mo magtrabaho. Itong slaves na kababayan ko, kadugo ko, anong ginawa ninyo sa kanila? Explain to me why you made them crazy and become or they became slaves to a drug, a chemical known as shabu. Mas maswerte ang Amerikano kayong kanila cocaine, but cocaine or heroin is a byproduct, a derivative of poppy, opium. Ito, chemical talaga to. Ang tubig ginagamit yan ng acid ng baterya ng inyong sasakyan. Kaya, sagutin mo ako ngayon. Kaya sabihin ng human rights, puta, kayo isa pa kayong gunggong. Bakit din yung ipakulong? Ito si Dilima. Siya yung lahat kanya, ako ang makulong. Ba yung klase ng babae ka. Itong mga pare, hindi na
Di na lang ninyo inisip yung 4 million na Pilipinos. Then you grieve for how many? Ilan napatay dito? Ilan ba nang napatay ninyo police? Ilan napatay nyo? Yung mga adik. Okay, tuturuan kayo. Wala na mag-amin. Ibig sabihin, suluhin ko na pala ito lahat. No. Sila, this is my order to them. Go out and hunt for them. Arrest them if it is possible. But if you are confronted violently, placing your life in danger, patayin. Patayin. And that is my order to you and to the military. That is why, yung sabi yung Albuera Mayor Sinalves, sabi ko, putang ina, hindi ko babayaan yan. Ang sabi ng pulis, may, you know, the Department of Justice is under me, si Bit Aguirre. Brad ko pa yan. Kita ninyo, hindi ko pinakialaman. Aguirre decided to file murder charges. Wala akong, sige, file. Trial tayo. Walang problema yan. Hindi ako nakikialam na. Magdududa kayo na. I play fair. Hanggang batas lang talaga. Trial? Trial, sige. I-convict ninyo. O convicted. O, sino yan? Kung sabi yan, sir, convicted na si police woman. Yung maganda dyan siya. Pa-transfer ko kayo sa Davao. Pag gano'n, convicted. O ito. Pardon ko. Ako may isang sentence ako dyan sa Constitution. Sabi ko, saan ba ako makaano nito? Kawa na yung ombudsman, may human rights, may pare, lahat na, NGO. Pardon. Under the Constitution. Mga abogado man tayo. The President shall have the power to pardon a convict. Absolute or conditional. Pag convicted, sabi mo, ibigay mo sa judge. Pagkatapos ng basa, you're hereby sentenced to prison to serve life. Bigay mo pardon. Ayan. Absolute. Restored to full and political and civil rights. Another order. Reinstatement with one rank higher. Ayaw mo pa niyan? Magbaril ka na dyan. Kaya maghintay ka sa promosyon ng matagal yan. Umatay ka na dyan ng mga lalo na drug lord, major ka. 2 ranks higher. Kaya sabi ko sa taga Maynila, hoy, mga ulol kayo, hindi ako yung presidente na taga rito, ha? Ang namimili, every election, kailan na mamili dyan? Liberal, national, o ito, presidente natin, tawagin yung mga mayaman, o ilan ang inyo? Mga Taipan, 500, 1 billion. Ako, wala akong utang na loob. Ako, prangkahan ko kayo, number 1, malaking, lose your time. I never received the money. I'll tell you publicly. The last days sa Davao, may negosyo ka sa gobyerno, yung airport. Atin mo yan. Yung PAL Airport, that's government owned. Lahat yan yung building dyan is you just pay. Pay on time and pay the correct. Kaya wala akong makatawag-tawag sa akin. Politiko, wala rin. Congress noong opening, sabi ko, ni isa sa inyo hindi nagsuporta sa akin. Eh, wala talaga. Ang mayor ko, 3 lang. Si Abet, si Amy, pati may isang babae na congresswoman sa Mindanao. Nagbaliktad siya last minute kasi siya ay mahal ko noon. Hindi na kami nagmahalan ngayon kasi may asawa na matagal na yon. Pero bumaliktad talaga. I got in 100,000 ang majority was
Kaya yung drugs na yan, hindi matatapos yan. Hindi, patigasan tayo. Tulungan ninyo ako. Sabihin nila, magkudita daw, alisin ako. Fine. Sabi ko nga sa kudita, halika dito. Maglinya kayo dyan. Sinong gustong magpunta? Kaya, sige. Raise your right. I, now a member of the junta governing the Philippines. Solve the problem, ha? Kaya mag-uwi na ako sa amin. Hala kayo dyan. Sabi, impeachment. Eh, di sige. Alam mo, pagka-presidente ko kasi, maski kayo nagtaka. And yes, I said, what's very surprising to me now is that I was told that I got the number 1 slot. So to be destiny. So when I won, I went to my mother's tomb, sa tatay ko, sabi ko, matulungan mo ako. Bakit ako naging presidente? Wala man akong pera. PDP is it's a moribund political party. But I won. So it does, what does that tell me? Maybe God says, I will make you president, but only for 1 year. God says that I will make you president, that you will be assassinated. Puputukin yung helicopter mo. Eh, sige. Yan ang swerte ko. God says that you're only up to 2 years because you'll be ousted. Then that is part of my destiny. For after all, I became a president. So wala akong hanggang hindi ko, I cannot even fathom really why I got this 6 million. Kung sabi ka lang mga 2 million, kung sabi mo ang majority mo 6 million, nanalo ka pa dito sa Talavera, remind me, gawaan natin sila ng international airport dito. Pati malaking pantalan mo. May dagat ba dito? Wala. Meron. Eh kung may dagat dito, kung wala, paggawa natin ng dagat. Para makabayad naman tayo sa utang na loob. So, tractor yan. I'll buy as many as needed. Yung mga tractor, bilang ko kayo. Pati, abot ako ng basilan, binigyan ko yung mga ng mga bangka. Ako nakaawa rin sila. Kaya sabi ko noong nahuli si Jack Lam, Laknon Lam, pareho ng apelido ng lolo ko, yung gago na yun. Ay, hindi magbabayad ng buwis. Gabi, mabutit na lang, nakaalis na siya. So I was reading the briefer, ganito yan eh. Every night, may magdating talaga sa akin, dala-dala ng pulisuman. Anong nangyari sa araw na yan? Baski dito, kasi may military, may mga MiG talaisap. Kung anong sabihin mo, lumalabas talaga doon. Itong lang na ito, sa isang party. He was talking as if everybody was in his pocket. Mayabang itong tawa ko. Hulihin mo. Sabi ko sa NBI, hulihin mo. Sir, wala mang demanda. Basta hulihin mo. Sir, kung magtanong siya kung anong kasalanan niya, di patayin mo. Yun ang kasalanan mo, nagtanong ka. Imbis wala ka kasalanan, tatanong-tanong. Tapos sabi niya, matigas lang ito si Dulay, is also an Ilocano. Yung kasama ko sa dormitoryo yan. Ang magkarumit yan si Belio, pati si Dulay, sa isang kwarto. Dito kami sa harap, kami ni Yasay. Pati ako. But in Yasay was offset because he was lying before the commission. Ewan ko kung intentional lie. Alam mo, kilala ko si taga Davao yan. He was wanted during sa Marciano. Kaya sumibat yan. And maybe he was given papers or a passport because he submitted himself to the jurisdiction of the United States by way of sanctuary.
tawag nila sa refuge. So, legal refugee. Kaya napunta yan. So, in a manner really, hindi masyado ako na, kaya lang, ang presentation kasi niya iba. Sana admit na lang niya, talagang sumibat yan. At dumating yan sa Amerika, nagsabay sila ni Maceda sa isang law office. I know that because once upon a time, nagbisita rin ako doon. I went to their law office. Yan ang totoo dyan. Yan, sabihin mo na outline. Talagang pumunta siya, refugee. Napilitan to seek sanctuary. Yun. So, balik tayo dito sa dyan sa corruption, pati droga, wala tayong atrasan dyan. And I will continue to fire people the moment. The first whiff, maamoy ko lang, baski na hindi totoo, you're out. Hindi ba kasi mag-generate ng ano yan, loose talks among this business. Pag natanong ko ang isa, tapos abogado ako, I was a trial lawyer. Wala naman akong pagyabang. I was handling trial work for 9 years. Hindi mo marami akong nabula. Pati kayo, kasi nag-number 1 ako dito. Pero may pangako ako. Simple lang man. Itong bayan natin uunlad to. And we will be able really to feed the millions of Filipinos. Gamitin lang yung pera sa husto at ang yung assistance talaga. Ang maasahan ninyo, yung taxes ninyo, aabot talaga sa inyo. Ibabalik yan. Yan ang taya sa inyo. As a matter of fact, I was appalled by isang undersecretary, nireview nilang yung decision ni Jason Aquino na dinenay yung importation. Istorya na gustong magbigay, and it was appealed doon mismo sa Malacanang. So, parang the office of the president yan. May isang undersecretary na babae, hold over yan. Pag-usapan namin sa chopper kanina, sabi ko, anong mukha ako na iharap sa mga farmers? Why would we allow importation to compete with the local product? Hanggang ngayon, hindi ko mabasa anong ginawa nilang rason. Of course, hindi natuloy kasi binara ko. Subsequently, sabi ko, stop. Ngayon, there is a free trade agreement. Ano? Kaya mo ring import. Ganon rin. Open market na tayo. But you have to protect the Filipino. Paano yung tulong ng gobyerno kung hindi nabibili yon because there is a competition much lower in price? Jadi para akong gago dito. Bakit pa ako magbigay sa inyo ng mga bagay-bagay? Tapos yung produkto ninyo, hindi naman kasi mas mataas ang presyo because simply the production is not taking into account even yung human. Kaya sabi ko kanina, papunta ako dito palanding, sabi ko, tawagan mo Malacanang, sabi mo, she's fired. So pangalawa siya. May isa pa, may dalawa pang undersecretary. So bali maya, mayroon ng mga 5 in a week. Hindi ako magdadalawang isip. Baski kaibigan kita. Ako, sabi ko, I never lost the case. I've been with government since as a fiscal lahat-lahat na almost 50 years. Sarado na ako. Di na ako makatakbo. This is my last hurrah. Lakpakan yung ganun pati. Mabuhay. I'm through with that. Tapos na ako niyan. It does not, there's no added value in para sa akin. Hindi niyo alam yun, pero para sa akin, wala. Ang akin na lang trabaho, I'm 72. In about
Alam mo, sino bang walang sakit dito na 72 years old? Liars. Sabihin, healthy kayo lahat? Ako 72, in about 5 to 7 years. Tapos na ako dyan sa lahat. Naibigay na nakuha ko ng lahat ng gusto. So it does not really matter whether I continue to be president for 6 years or I make the exit tomorrow. Wala na ako. Tapos na ako. Ang pagmamahal ko sa mga sweethearts ko, kung ipagpatong-patong mo yan, o concreting pa, concrete din abot ng planeta. You know, when I was a mayor, I was just criticized na ako diyan sa patayan sa drugs. Kaya ang Davao, napunta man kayo ng Davao. O tino ang Davao, kalinis, walang lakad ka ng gabi, walang gumagalaw sa iyo. Sabi ko sa kanila, look, do not speaking it. Hindi naman talaga pumapatay na gusto na tao nakaluhod, naka-crazy. Sino gagong magawa ng gano'n? Sabi ko, I take care of the law and order, but my task, my mandate is to build a city. Dito ngayon, I'm the president. I am tasked to build a country. So therefore, the beginning and end of my work or my term or my personality is really public interest. I have to preserve the Filipino people. Kung lulungin ninyo sa droga ang mga anak namin, yun, mga drogista. Sunugin mo nga yung sabi nga nila, gobyerno, ito si Duterte mag-martialo to kasi martialo powers habeas corpus. Totoo. Kung sa Bisaya, pawalang brin. You know, it's all there. I build a nation. I have to protect and preserve the Filipino people. I have to maintain the integrity of the Filipino nation. Alam niya na saan ko kukunin yan? Dito. That I, Rodrigo Duterte, do hereby solemnly swear that I will protect and defend the Filipino people. Hanggang dyan lang ako. Maraming Yan ang talumpati